Ngayon para po hati na po sa atin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa, makakasama po natin si weather forecaster Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga din sa iyo at magandang umaga din sa ating mga taga-manonood. Mr. Mendoza, kahapon po ay nakalabas na po ng tuluyan sa ating PAR itong si Bagyong Goryo na talagang binantayan din po natin dito po sa Pag-asa kasama po ang Panahon TV. At ngayon pong araw na ito ng Martes, ano po ba nga asahan natin sa ating lagay ng panahon sa Luzon, Visayas at sa Mindanao? Sa araw na to, asahan natin dito sa Mindanao, lalong-lalo na dito sa rehiyon ng Caraga, Davao at saka sa Sorsogon, na magkakaroon tayo ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Ito'y dulot nga ng ating Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto ngayon dito sa Mindanao. Samantalang dito sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, magkakaroon naman tayo ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog naman, lalo na sa dakong hapon o gabi. Mr. Mendoza, sa ngayon po ba meron na po ba kayong namomonitor o namamataan ng mga kaulapan na posibleng maging low pressure area na naman o bagyo sa mga susunod na mga araw? Sa ngayon, hanggang sa susunod na mga 3 araw, wala pa naman tayong namamataan na anumang palatandaan na magkakaroon tayo ng magiging sama ng panahon. Good news po yan para po sa ating lahat dahil within 3 days po ay magiging maganda pa po ang ating sitwasyon dito po sa ating Philippine Air Responsibility. Maliban na nga lang po dito sa ITCZ na nakakaapekto nga po sa Mindanao. Mr. Mendoza, kahapon po meron po nga pangyayari na personal ko rin pong naobserbahan dito po sa ilang bahagi po ng Kamaynilaan. Kabilang na po sa Quezon City at maging sa ilang lugar po dyan sa Maynila. Kahit po napakaganda po ng sikat ng araw at napakaaliwalas naman po ng panahon at talaga pong namumuti po sa ganda yung ating mga kaulapan, bigla-bigla na lang pong bumuhos yung mga pag-ulan. So ano po ba ang dahilan nito? At kahit po ganoon, wala naman pong maitim na mga kaulapan, napakaganda po ng panahon, bigla pong nagkaroon tayo ng mga rain showers. At ano po ba yung eksplanasyon ng Pag-asa kapag mga ganitong senaryo? Pag kasi mga ganitong lalo na kung right after the passage of ating storm, meron pa rin tayo ng southwest na mahina. Yung wind flow natin, southwest pa rin siya. So, meron pa rin tayong mga kaulapan na nandito sa karagatan na siyang nakarating naman at nagdulot ng mga pag-ulan kahit na mga pulo-pulo lamang dito sa ibang panig ng ating Kamaynilaan. Ayan, so alam na po natin mga kababayan naging dahilan na medyo nagtaka po tayo kahapon sa pangyayaring ito, no? At kahit po sa social media o sa Facebook po at Twitter, nakita ko rin po ang mga status at mga post po ng ating mga kababayan na nagtataka kung bakit nga po nagkaroon tayo ng ganitong senaryo. At ito nga po, mga kababayan, ay dahil nga po sa naiwang weak monsoon o yung ating mahinang hanging habagat, dulot po nitong si Bagyong Goryo. At ito naman, Mr. Mendoza, dahil nga po tayo ay nasa buwan na ng July, at tayo habang nagsisimula pa lamang dito sa buwan na ito, mahalaga po na magkaroon din tayo ng idea sa aasahan natin sa mga pagbabago kapag ganito pong buwan. So bigyan po natin ng overview ang ating mga manonood in terms of temperature, sa rainfall at pati rin po sa mga prevailing winds. Ano po ba yung mga pagbabago ang aasahan natin sa buwan ng Hulyo? Ngayong buwan ng Hulyo, lalo-lalo na sa temperature, makakaasa tayo na ang mga maximum temperature natin ay hindi natataas pa sa temperature na nakuha natin nung buwan ng Abril at saka Mayo. At pagdating naman ang ating namang weather system na mararanasan ngayon ay itong ating southwest monsoon at saka itong Intertropical Convergence Zone at saka itong mga development ng ating bagyo. Kaya't maasahan pa rin natin na medyo magkakaroon tayo ng mas malimit na mga pag-ulan at pag-uulap ng kalangitan. Ayan, paghahandaan po nating lahat yan at syempre patuloy pa rin po tayo sa pagmumonitor dito po yan sa Pag-asa. Ayan, maraming salamat po Mr. Meno Mendoza sa inyong binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Salamat din sa iyo, mo. Meron po ba kayong maipapayo muna sa ating mga kababayan dahil nabanggit nyo nga po na magiging malimit na po ang mga pag-ulan na mararanasan natin? Para sa ating mga kababayan, ganun pa rin, magdala pa rin tayo ng mga pananggalang sa ating mga pag-ulan. Kasi ito nga ay buwan na ng ating tag-ulan. Ayan po at natunghayan po natin si Mr. Meno Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa.